Closed doors, I'm a fool for your love. In this video, day 3 na natin sa Boracay. Maaga nga ulit akong nag-abang dito sa Boracay Rotonda ng half on half off. Ito nga pala yung pinakabagong transportation option dito sa isla. Umiikot ito from port to Puka Beach. And may selected pick up and drop off points lang. Dito nga ulit ako nagpababa sa Bulabog Beach. Same as my previous day, dito nga ulit ako nag sunrise viewing. Kung mapapansin nyo, basa na ang kalsada dito. Umulan na kasi nung gabi nito. Sumakay nga ulit ako ng hoho papunta ng Station 2. Dito nga ako nagpababa sa D-Mall. Sobrang konti pa nga lang din ng tao nung time na to. And chinek ko lang din kung anong mga food options yung makikita dito. Dito sana ako magbe-breakfast, kaso lang medyo maaga pa and hindi pa open yung mga establishments. Kaya naman naglakad-lakad na muna ako at nakarating ng Station 1. Ito nga yung ilan sa mga nadaanan ko papunta ng Station 1. Para sa akin, mas gusto ko yung Boracay pag umaga. Konti ang tao at ang ganda ng tama ng araw. And yun na nga, dito na ako nag-decide kumain sa Maya's Restaurant. I ordered eggs benedict sana, kaso hindi daw available, kaya bacon slob na lang ulit yung in-order ko. And to be honest, medyo maalat yung timpla dito, compared dun sa Sunnyside Cafe. By the way, nadaanan ko ulit si Sunnyside Cafe and close lahat ng windows nila. Malakas na din kasi talaga yung hangin during this time. Naglakad-lakad nga ulit ako papunta dito sa Willis Rock and mas madami ng tao ngayon. Maglolong weekend kasi nito and mukhang nagdatingan na yung mga tao. Tumambay nga muna ako dito and tinignan ko lang kung anong mga ganap sa paligid. And maya-maya nga may nag-offer sa akin mag-crystal kayak and since wala naman ng tao doon, sige go. Dito nga sila pumapwesto sa may gilid ng Willis Rock and may tagahawak naman para hindi masyadong malikot yung bangka. Sila na din magsasabi kung anong pose ang gagawin mo and iaayos mo na lang yung sarili mo. By the way, mababasa kayo dito kasi basa yung uupuan nyo. And around 15 minutes yung duration ng activity. After nga mag-crystal kayak, pumunta naman ako dito sa Coco Mama. Dito, may iba-iba silang options but I chose small na may mango. Naglakad-lakad nga ulit ako ay nadaan ko tong real coffee. Dito nyo naman mabibili yung calamansi muffins. Thank you po. After nito, nag-souvenir hunt na ako. Then, nag-abang na ako ng half on half off pabalik ng accommodation. Dito nga pala ako nagstay sa Short Time Dormitel. Medyo may kalayuan siya sa beach area pero may provided naman sila na shuttle. Nagpahinga lang ako saglit bago mag-check out bago bumalik sa Rotonda para mag-abang ulit ng half on half off. Around 15 minutes nga pala ang waiting time ng half on half off. Then, bumalik na ako dito sa D-Mall. Dito nga ako kumain sa Spice Bird and tignan nyo naman kung saan nila ako nilagay. Dito lang to sa may tabi ng Andox, malapit sa beach and sa may tapat ng area. I ordered quarter piri-piri chicken and ito yung serving nila. May kasama din tong iba't ibang dips. For me, ang sarap ng chicken nito, especially pag pinartner siya dun sa iba't ibang dips nila. After nito, nag-coffee naman ako dito sa Starbucks. Dito nga ako tumambay sa may rooftop and konti lang din naman yung tao nung time na to. Halos yung table nga lang malapit sa beach yung may tao. And sobrang lakas na din ng hangin nung time na to. Maya-maya pa nga, bumuhos na yung ulan. Buti na lang, lumipat na ako ng second floor. By the way guys, if mag-hoho kayo, make sure na hindi dead spot yung pinag-aabangan nyo. Lagi nyong tignan kung nasaan kayo and kung dumadaan ba doon yung mga hoho. Maya-maya pa nga, nandito na ako sa Tambisaan Port. Bale 30 pesos na terminal fee and 50 pesos na boat fee na lang yung babayaran dito. Kahit naging malakas nga yung pag-ulan, wala namang naging changes dito sa port. And tuloy-tuloy naman yung pagdating at pag-alis ng mga turista. And maya-maya pa nga, bumiyahin na kami pabalik ng Tabon Port. Pagdating ng Tabon Port, madami naman ding nag-aabang na public transpo and nag-tricycle na nga lang din ako. By the way, halos wala nga palang tao nung dumating ako sa airport. Maaga pa din naman kasi nung time na to. Pero parang ang rare lang kasi na ganito kadaming bakanting upuan yung makikita mo. Napatanong na nga ako dun sa isang crew kung bakit walang tao. Maya-maya pa nga boarding na kami and Sebgo pala yung nakuha kong flight. And sobrang konti lang talaga nung sakay ng plane. Since konti nga ang sakay and maaga din naman kaming nakompleto, maaga din kaming nag-take off.
Halos wala ang tao sa may harapan ng eroplano. And maya-maya pa, nagland na kami dito sa Terminal 4. Overall, this 3 days and 2 nights solo travel sa Boracay is so worth it. Traveling without a specific itinerary and going places spontaneously makes the trip more exciting. Thank you for watching and see you on our next trip.